Nauwi sa komosyon ang pagpapalipat ng Kamara sa nakadetain na Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Sa 10 oras ng gabi, uminit ang ulo ng Vice Presidente at sa isang online briefing, nagbanggit siya na kung ipapatay raw siya, may inupahan siyang papatay sa Pangulo, unang ginang at House Speaker. Sineseryoso raw ng palasyo ang banta. Samantala, sumama ang pakiramdam ng Chief of Staff at matapos ilang beses nagpalipat-lipat ng ospital, dinala na siya sa Veterans Memorial Medical Center. At nakatutok doon live si Marisol Abdurrahman. Sol? Pia Ivan, matapos nga ang tila masalimuot na pangyayari na ilipat na rin dito sa Veterans Memorial Medical Center si Attorney Zulaika Lopez. Kasama pa rin ni Lopez si Vice President Sara Duterte, gayon din si Senador Bato de la Rosa. We are going to call them. But we are ordered to implement this immediately. Kagabi, pinuntahan ng mga tauhan ng Legislative Security Bureau ng Kamara ang kwarto sa House Custodial Center ng nakadetining Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zulaika Lopez. Bit-bit ang kautosang ilipat siya sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. Who are you transferring me now? Yes po. No, I really want my lawyers to be present. Attorney, ang order ng committee ng House is to transfer you immediately. I understand that, but I really like my lawyers to be present. Can we arrange that while on transit? No, I really like my lawyers to be present. Maya-maya, dumating si Vice President Sara Duterte mula sa opisina ng kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte, kung saan 2 araw na siyang nananatili. Ma'am, no, we're just reading po the order. Opo. Sa ikalawang beses na isisilbi sana kay Lopez ang transfer order, sarado ang pinto ng kwarto habang si Duterte nakadungaw sa bintana at nagpakilalang isa sa mga abogado ni Lopez. Before I give you the copy, ma'am, will you please allow me to read it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay, ma'am, may I continue? Hindi pa rin pumayag si Duterte na mailipat si Lopez. Sa isang online briefing pasado hating gabi, ikwinento ni Lopez ang pagsilbi sa kanya ng transfer order. Patulog na kami. It's already 12 o'clock in the evening and then pumasok na sila one by one. I am not going anywhere and then I told them to get out of this room because as a detainee of this facility, this is my space. I have a chronic backache because I am so scared. Hindi lang to harassment. This is really a threat to my life. Nakadetain si Lopez matapos ma-cite in contempt matapos sulatan ng Commission on Audit para sabihan itong wag sundin ang sampinan ng Kamara na nagpapasumite ng mga audit report tungkol sa confidential funds ng OVP. Sa gitna ng briefing, sumama raw ang pakiramdam ni Lopez at si VP Sara na ang humarap at naglitan niya saan niya panggigit-git ng administrasyon sa kanya at mga tauhan ng OVP. Pinagmumura ng bise sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Liza Marcos, Bongbong Marcos. Hindi pa kayo nakakita ng kalaban katulad ko. Tuloy-tuloy ang pag-iyak ni Lopez at sa gitna ng live stream, Sir, tulungan niyo kami! sabi noon ng bise, hindi anya pinapapasok ang ambulansya na magdadala sana kay Lopez sa ospital. Pasado alas 4 ng umaga, dumating sa detention center ang ambulansya ng PNP at inilabas si Lopez sakay ng stretcher. Ma'am, nagnakaw kayo ng cellphone. Ibalik niyo. Pasado alas 3:30, dumating sila sa Veterans Memorial Medical Center. Nagsuka siya ng nagsuka, tapos nag-collapse. Kalaunan nagdesisyon sila Duterte na ilipat sa St. Luke's Medical Center si Lopez. Isinasara ng pulis ang pinto ng PNP ambulance pero nakatayo pa sa ilalim si Duterte. Ano ba? Dito convict. Ma'am, dadalhin po namin sa St. Luke. Hindi. Kanina, sinabihan kayo sa St. Luke. Dinala niyo Hindi dito. ko po alam. Ibang driver po yun. Naku, sir. Ibang driver po yun. Nakita mo yung kondisyon niya? Paano tatakbo yan? Alam niyo na injustice na siya sa mga tao. Huwag kayong bakla. Inilipat si Lopez sa ibang ambulansya na hindi agad nakaalis dahil nakaharang ang PNP ambulance. Kinalampag ito ng mga taga-suporta ng bise hanggang sa tuluyan na itong nakalabas.
5:30 a.m. Dumating ang ambulansya sa St. Luke's Medical Center kung saan siya nanatili hanggang bandang tanghali kanina. Sa panayam natin kay Vice President Sara Duterte, sinabi niyang nanalo si Speaker Martin Romualdez dahil nabitinaw si Lopez sa OVP. Natatakot daw kasi ito para sa kanyang seguridad. Samantala, nilinaw naman Ivan Piano ni CIDG Director Nicolas Torres na siya daw ay tumulong lamang sa Office of the Sergeant at Arms na mailipat si Lopez dito sa VMMC. Nagkataon lang daw na siya lamang ang senior official na available. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa VMMC. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.